Ladies and gentlemen, welcome to Stonehenge! Syempre, first things first, magbayad sa ta. The membership card. What is the difference between no card and just one? So a membership card gets you free parking, obviously free entry to all of our sites over the UK. Dear Wang in UK, if you were to describe this experience in one word, what would it be and why? Well, if I am to describe this place into just one word, it will be idyllic. Idyllic, in other words, scenic, or in other words, scenic. This place is one of the most famous tourist spots in the world. Kaya bago pang lahat, let's go, let's hop on the bus and let's explore the world. Paano ba kami nakarating dito? Di ba guys? Malapit lang, 1.5 hours. So 2 hours lang po ang biyahe galing ng Bristol. Hala, parang si Afam yung nag-voice over ah. Sabi nila, hindi pa daw talaga matukoy kung ano ang pinagmula ng mga batong ito at kung paano naitayo ang Stonehenge. Stonehenge was not constructed in a single episode. People built, altered, and rearranged the monument over a period of more than 1,000 years. And we're here na nga. Kaso babaktasin pa natin yan, mga siguro half kilometers from the bus kasi we need to ride the bus papunta dito kasi nga 2 kilometers from the entrance. Grabe ang reserved ng stones na ito. 20th century nang sinubukang hukayin ng mga archaeologists ang ilalim ng Stonehenge nang may makita din silang iba't ibang klase ng mga stone holes at stone pits. It was difficult task ika nga to untangle this archaeology kahit sa modernong pamamaraan. Kaya ganito na lang ang pagka-preserve at protection na ginagawa ng mga taga-England or mga English or British people dito sa batong ito. Biruin mo, 3,000 years before Christ and 5,000 years ago na pag-alaman na ang Stonehenge ay na-construct or naitayo. The Stonehenge was a circular large enclosure and inside was a ring of 56 pits called Aubrey Holes. Dito rin nalaman na may mga cremated human remains na nailagay dito within and around them. Kaya ito tinawag na sacred enclosure. At ang nakakamangha pa, nakalinya ang mga ito sa midsummer sunrise and midwinter sunset. Ang tawag sa malalaking matataas na bato ay trilithon or the two upright stones capped by a horizontal stone. Lintel din ang tawag sa mga bato na nakapatong dito. Today, yung Stonehenge na nakikita natin ngayon ay end result na siya ng napakaraming episodes of construction. Dahil syempre sa tagal ba naman ng panahon, 4,000 years of decay and deconstruction, sobrang dami na nangyari. Napakasinauna. Marami ng stones ang nawasak, nawala, natumba at napag-alaman din na yung ibang stones ninakaw or kinuha para gawing material sa paggawa ng bahay or buildings. Yung iba, they chip off pieces from stones and put their names in it as a remembrance. Kaya naman, bawal ka nang pumasok near the stones kasi nga, protected, preserved, at delikado din pumasok near the stones. Yung mga stones kasi, due to weather and test of time, halos naglilin at natutumba kaya kinakailangan siyang i-restore upright. Dangerous pag natumba. Alam nyo ba guys, in fact, nowadays, more than 100 million visitors or tourists a year ang pumupunta dito sa Stonehenge. Yung mga nakikita nyong lubid or cordon, 2.3 meters from the stones, yan ay dahil fragile ang ating ground. Medyo in Bisaya pa, muhumok. And it's dangerous to the people to get too close to the stones. Aside from that, it is to preserve the stones from chipping off and from those people na gustong do any destructions. And yeah, to avoid any destructions. The bottom line mga guys, sabi nila, bato lang naman yan. Anong nakaganda at ang mahal pa ng entrance? Kasi actually guys, yung entrance na babayaran mo is 30 pounds. And if we convert it to Philippine money, that is 2,300 lang naman guys. Well, for me, as a realization and reflection, una sa lahat, aside from its prehistoric and famous among all attractions, it gives us a real glimpse of the people before us. Aside from amusement, nakaka-amaze siya. You will realize how hardworking these people were. The word nothing is impossible. Walang sapat na makinarya. Sa panahon nila, kinaya nga eh. Faith can move mountains dahil sa paniniwala ng mga sinaunang tao. They move these monoliths. Faith can move not just mountains but enormous stones. Appreciation.
Dahil hindi lahat ng tao nagkaroon ng chance na makapunta sa ganitong lugar. Biruin mo, from elementary ako hanggang natapos sa pag-aaral, hanggang nagkaanak. Stonehenge na yan eh. Sa libro ko lang nakikita, sa wallpaper ng laptop, and ngayon, real na real. Aside from these amusing stones, meron naman silang gift shop or souvenir shop dito. Kaya ang dami-dami mong pagpipilian at ma-amaze ka din dahil hindi naman ganun kamahal. As low as 3 pounds, 2 pounds, 4 pounds, hanggang pataas, makakabalik ka ng gusto mo. Ano-ano ba yung mga nasa shop nila dito or sa souvenir shop nila? Kung ano-anong mga memorabilia ng Stonehenge, may mga mock-ups, realias, miniature Stonehenge, and from prices 2 pound hanggang 60 pounds sa mga ito. At may mga mas mahal pa if you want. Meron din silang mga t-shirts, meron din silang mga mug, mga keychains, ref magnets, mga sweets, candies, t-shirts, jackets, hoodies, kahit ano na pwedeng maisip ng utak ng tao andito na sangkatutak. Aside from the shop, meron din silang Stonehenge exhibit na pwede mong makita at pwede kang dalhin sa sinaunang panahon. Pasok tayo sa loob. According sa exhibit na ito, Stonehenge scientifically is ingenious. Sabi nga ng mga scientists, it is theorized that Stonehenge is a possible calendar or tinatawag na celestial observatory. Kasi nga, yung June 21, ang tinatawag nating longest sun, ay nakasentro doon ang isang trilithon or isang Stonehenge or isang bato. At yun ay nagkakaroon ng celebration which is tinatawag na summer solstice. That is, the sun rises over the hillstone and sets over the hillstone. Kumaga yung stones ay nagko-coincide sa months, seasons, and even years. Kaya kasi, itong mga tao kasi noon ang panahon ay tinatawag na Neolithic or farmers. This is the time na nagsimula silang magkaroon ng mga crops, animals, and farms. And alam nyo ba guys, na ang Stonehenge ay ang nag-iisang world's most famous prehistoric landmark and has historical significance. This title ay galing pa sa UNESCO World Heritage Site. So why not? Bakit hindi? Stonehenge is so special. It is the world's only remaining linteled stone circle. It is unique and the only surviving stone circle of its kind. Ito rin ang largest cremation cemeteries of Neolithic Britain. Mas tigulang pa ang Stonehenge, in fact, kaysa sa pyramids of Egypt. 500 to 1,000 years, it is already there. People going back to Neolithic times, sabi ko nga, ay mga farmers. And they believe that their ancestors will help them. Kaya nga, they built this massive temple para sa kanilang mga ancestors. Nag-aalay sila ng mga rituals, nag-aalay sila ng mga offerings na hayop para magkaroon sila ng magandang ani or magkaroon ng magandang crops and good harvest in their farming. Their efforts they put into Stonehenge means that they do very important things. Because of this sheer amount, it has really deep meaning. Aside from gumalagala ka lang doon sa Stonehenge site mismo, meron din itong food court, kaya hindi ka magugutom. Pero kapag sa daan kung malayo naman ang biyahe mo, pwedeng magdala ka na rin ng pagkain na sarili mo lang. But pagdating mo dito, napakalaki ng kanilang food court, including na dyan yung exhibit room at saka yung souvenir shop. Andito na lahat ng gusto mong hanapin. And syempre, meron din silang maraming CR or toilet dito. Ito naman yung sinasabi kong fallen sarsen stone. Isa ito sa mga bato na nakalagay sa Stonehenge. Pero ginawa na nila ditong parang display sa side or sa likod ng activity center dito sa Stonehenge site mismo.
And pwede kang maghila-hila dyan and meron siyang gauge kung ilang tao ba ang pwede makahila or makamove ng stone na ito. Once again, ano pa ba yung pwedeng gawin? Meron din tayong historical huts or mga reconstructed na Neolithic houses made of hazel rods, chopped straw, dito sa outside visitor center. Tinatawag din nila itong houses of builders kasi nga, not so far from the Stonehenge site, natagpuan itong mga Neolithic houses na ito na made up of different materials from before. Pero, syempre, ni-reconstruct na or preserve na kasi nga sa napakatagal na panahon. Kaya try nating pasukin kung ano ang nandito. Sabi nga, Stone Age or yung Stonehenge ina-construct sa panahon pa ng bato. Panahon pa sa mga bahag when people starts to discover farming. Yung kilala nyong may bahag na cartoon, sino yun? Stone pieces andito, may mga pots, no writing, kaya di nila alam kung ano at kung paano yung mga pangyayari na nangyari before this time. Sabi nga, Neolithic is the Stonehenge where people began to farm. Frequently asked question, paano ba makapunta ng Stonehenge? Syempre by car kasi walang bus dito. Ano ba ang mga preparations? Number 1, first and foremost, money. You need to pay your travel and your entrance fee. Ano ba ang dapat isuot? Kailangan mo ng comfortable and winter attire kasi yung time na pumunta kami dito is napakalamig talaga because it is in the Great Plains of Salisbury. And if nagbabudget kayo is pwede naman kayo magdala ng baon at sa car nyo na lang kayo kumain. Kagaya naman ng aming ginagawa dito dahil napakalamig sa labas. Kaya ito, sa car is the key. Any recommendation na season na pumunta dito is summer. Napakaganda ng summer kasi mas maganda rin yung pictures nyo kasi yung pumunta namin to merong parang bagyo. Napakalakas ng hangin at umulan-ulan pa siya kasi nga it's winter already, it's November. So if I were you, pumunta kayo dito ng mga nasa May or June. And guys, take note, kung member ka ng English Heritage is free kang pumasok dito. Hanapin nyo lang sa online yung English Heritage at mag-sign kayo. That's 10 pounds per month na babayaran nyo. And 120, I guess. 120 in the whole year. Ayan nga, pauwi na nga kami. And bye-bye. Thank you so much for watching. Special thanks to our official photographer and videographer, Patutoy Motovlog, aka Mark Auman, ang aking hubby, and of course sa ating mga tropa na sumama sa amin dito. Na tropang Team Stonehenge, Rome Scaro, Mr. and Mrs. Scaro, Francis Scaro, and Kuya Israel. So until next time guys, thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe to our Facebook and YouTube accounts. Bye-bye!